Pinalipas muna nilang mag-asawa ang araw na yon bago nila piniling puntahan ng apartment ni Eleanor, kung saan itinuro ng maid na tumulong kay Talia na doon ang tungo umano nila ni Janice. Ang usapan nilang mag-asawa habang patungo doon ay maiiwan si Talia sa loob ng sasakyan, habang ang kanyang asawang si Limbert lang ang mag-isang magtutungo sa apartment upang kumprontahin ng kanyang ina. Napag-usapan din nila na baka kapag nakita siya ng ginang ay maging violent ito, na magpapasama pa sa sitwasyon nila. Labag man yun sa loob ni Talia, hinayaan na lang niya ang desisyon ng kanyang asawa. Nagpasakop siya sa nais nitong mangyari. Bating niyang para sa ikakabuti nila yon, kung kaya naman kailangan niyang sundin. Saka ayaw din naman niya na makitang biyanan, lalo na sa ginawa nito. After nating masettle ang lahat ng ito, sasamahan kitang magpa-check up. Kailangan nating malaman ang lagay ng baby natin. Sigurado ako natakot ka sa mga nangyari na baka mamaya makaapekto sa kanya. Alamin natin yon, ha? Naging malayo doon ang sagot ni Talia, dala na naging desisyon ng kanyang asawa. Limbert, hindi ako gumagawa ng kwento. Totoo ang lahat ng sinasabi ko. Naniniwala ka naman sa akin, hindi ba? Ulit ni Talia sa tanong niya na nagdaang gabi sa asawa dahil baka mamaya iniisip ng asawa na nais lang niyang pag-awayin ng mag-ina. Saksi ang mga maid ko anong ginawa ng mommy mo sa akin. Buti nga nakatakas ako at, shh, hindi mo na kailangan mag-explain sa akin ng paulit-ulit. Takip na nito ng isang daliri sa kanyang bibig upang matigilan siya. Alam ko naman na totoo ang lahat ng sinasabi mo. Saksi rin ako sa pinapainom sa'yo ng tea ni mommy. Kung kaya naniniwala ko. Samon ako ang idea na pinaghihinalaan kita. Mahal kita at kilala kita, Talia. Ha? Kinagat-kagat na ni Talia ang kanyang labi upang kalmahin ang ragasan ng kanyang emosyon. Alam niyang dahil yun marahil sa kanyang hormones, pero ipinakita niya pa rin sa kanyang asawa. Nais niya maging transparent kay Limbert. Baka kasi iniisip mo na gumawa lang ako ng dahilan upang pag-awayin kayo. Alam mo naman na tinanggap ko na rin siyang ina. Naging malapit na nga ako sa kanya to the point na dapat ikaw munang nakakaalam na buntis ako. Pero sinabi ko sa kanya dahil ang bunga kala ko'y matutuwa siya na madadagdagan tayo. Alam mo yon, sa sobrang excited ko, nabanggit ko sa kanya na siyang pinagsimulan ng lahat ng kaguluhang ito. Sana pinili ko na lang na manahimik, hindi ba? Hinalikan ni Limbert ang noon ng asawa at mahigpit na muling yumakap. Nababasa niya sa kanyang mga mata ang pagsisisi sa mga nangyari. Naramdaman ni Limbert na medyo sinisisi ng kanyang asawang sarili niya sa nangyayari. Naniniwala ako sa iyo. Wala namang dahilan upang magsinungaling ka sa akin eh. Saka wala kang kasalanan. Nakatadhana lang na mangyari to. Yun lang ang naging paraan. Huwag kang mag-guilty. Wala kang kasalanan, mahal. Bago magtungo doon, itinawagan na muna ni Limbert ang lumang facility ng kanyang ina upang sabihin ang nangyari at makipag-ugnayan na rin kung anong maaari nilang gawin. Natatakot si Limbert na mas lumala pang kalagayan ng kanyang ina kung hindi ito may babalik doon upang bigyan kahit na paano ng nararapat ditong gamot. May gamot naman ito ngunit hindi niya alam kung iniinom pa ba yon ng kanyang ina o hindi na kaya biglang nagkaroon to ng sumpong. Sinabi niyang ipapadala niya muli ang ina doon dahil sa naglalaps nitong sakit. May mga naging katanungan ng staff doon at naging matapat na sinabi ni Limbert ang buong pangyayari na para sa kanya hindi gawain ng matino. Mabilis din naman sila nagpadala ng mga tauhan sa sinend na address ni Limbert. Buo ng loob niya para sa ina niya. Kung makakasama ang ina niya sa binubuo niyang pamilya, tama ang kanyang biyanan na kailangan niyang gumawa ng aksyon at paraan upang ayusin ito. Itamang mga maling ginawa ng kanyang ina nang bunga kala niya'y gumaling na sa sakit. Baka po may nagpa-trigger sa kanya, sir. Kaya maganda pong madala na nga rin siya kaagad dito. Pilit at tinataga ni Limbert ang kanyang loob na humakbang na patungong apartment ng ina. Tahimik doon at tila ba hindi kababakasan ng anumang ingay at buhay sa loob ng apartment. Ilang beses siyang nag-doorbell, walang nagbukas ng pinto. Napakunot ng kanyang noo, ang sabi ng isa sa mga maid nila naroon ng kanyang ina. Bakit sa palagay niya wala namang tao doon? Ilang beses niyang inulit ng pag-doorbell at maya-maya pa'y bumukas na yun at sumungaw ang mukha ni Janice. Naputlang-putla at animin nakipaglaban sa kung kanino. Gulo-gulo ang buhok. May ilang mga kalmot ang mukha kung kaya naman may natuyo ng agos ang dugo sa gilid ng bawat kalmot at galos nito. Sir Limbert! Tinulak ni Limbert ang pintuan at tumambad sa kanyang itsura ng caregiver ng kanyang ina. Marami tong sugat sa kanyang katawan, hindi lang galos sa mukha.
May malalim pa sa kanyang braso at kita na animoy ginamitan ng matalim na bagay. Nagkalat ang mga gamit sa loob ng apartment. Basag-basag ang ilan sa mga base na nakadisplay doon. Ano nangyari? Nasaan si Mommy? Sigaw niya higit ng hininga nang nahuhulaan na niyang hindi ito maganda. Tinuro ni Janice ang silid ng kanyang ina kung saan natagpuan niyang ina sa kama. Ng mga sandaling yun ay animoy mahimbing na natutulog dahil nakapikit. Wala itong sugat sa katawan, ngunit bakas ang tilamsik ng dugong sure si Limbert na galing kay Janice. Hindi na makapaniwala si Limbert sa kanyang nakikita. Napag-alaman niya na iginapos to ni Janice dahil sa patuloy na pagwawala nito. Lingid sa kaalaman niya at ng marami, nagtalo silang dalawa ni Janice pagpunta nila ng apartment na yun. Dahil pinipilit ni Eleanor ang caregiver na puntahan si Talia upang madala sa kanyang harapan. Kintulan niya ni Janice, batid niya na wala na sa tamang katinuan ng amo. Kung kaya naman sinubukan niyang kumbinsihin ito uminom ng gamot na magpapakalma dito at magpapatulog ng ilang araw upang di na makapanakit, ngunit sa halip na sumunod ay nagwala ito at siya ang pinagbalingan ng saktan. Noon lang ginawa yun ni Eleanor kung kaya naman hindi na nagawa pang paghandaan ni Janice na nagulat sa ginawa ng amo. Sinimulan niyang atakihin ang caregiver gamit ang kutsilyo. Mabuti na lang at malakas ang loob ni Janice na pilit nilabanan ng kanyang amo. Gumawa siya ng paraan upang maigapos to sa kanyang kama. Dala ng kanyang mga sugat na tinamo nang dahil kay Eleanor ay nangihina siya kung kaya naman putlang-putla ang caregiver nang pagbuksan ng pintuan si Limbert. Mabuti po't dumating ka na, sir. Anito bumagsak ng katawan ng hinang-hina na pasandal na sa hawak na sofa. Tumawag si Limbert ng ambulance upang malapatan agad ng lunas ang caregiver na sa pakiwari ni Limbert ay bumababa ng blood pressure nang dahil sa dugo niyang nawala. Isa-isa na rin kasi ang hininga nito at bakas yun sa mga mata. It's okay, Janice. It's okay. Dapat ako magpasalamat sa'yo. Tapik niya sa balikat ni Janice na magsimula na itong umiyak. Naisip ni Limbert na paano kaya kung nakalabas ang ina't may iba pa itong nabiktima. Malamang na mas malaking problema ang kakaharapin niya. Pasalamat talaga siya kay Janice na naging matapang kahit nalilagay ang sariling buhay nito sa alanganin. Nang makuha si Janice ng ambulance ay hinarap ni Limbert ang ina na ng mga sandaling yun ay nagising na. Parang walang nangyari nang umiti ang babae na makitang anak sa kanyang harapang nakatayo lang. Limbert, you're home. Nakauwi ka na? Kailan pa? Nagtangkang bumangon si Eleanor at tumayo sa kama upang yakapin ang anak at i-welcome. Ngunit hindi niya magawang makaalis doon nang dahil sa mahigpit na tali sa kanyang katawan. Napakunot na noon doon ni Eleanor. Hindi niya magawang maalala ang ginawa niya kay Janice. Kung kaya naman hindi niya mahulaan kung bakit nakagapos. Sino nagtali sa akin? May halik na ang galit ng boses. Anak, halika. Kalagan mo ang mommy nang mayakap kita. Ganun na lang ang naging iling ni Limbert na bagamat parang pinipiraso ang kanyang puso sa kalagayan ng kanyang ina ay wala siyang planong sundin ang utos nito. Kung nagawa niya yon sa kanyang caregiver, hindi malamang gawin din niya yon ng kanyang ina sa kanya. Mabuti na yung mag-iingat. Baka palabas lang ina na tumino na siya ngayon dito. Hindi pwede, mommy. Bakit hindi pwede? Sigaw nitong agad na nalisik doon ng paris ng kanyang mga mata. Tila nagpalitan ng anyo ang kanyang mukha na para bang napalitan ng ibang kaluluwa ang kanyang katawan. Kailangan niyo akong kalagan. Hahanapin ko pang magaling kong manugang. Hindi pwedeng matuloy ang pagbubuntis niya. Hindi pwedeng magkaroon siya ng anak sa'yo. Narinig mo? Malas lang ang batang yon sa pamumuhay niyang mag-asawa, Limbert. Hindi ka pwedeng makabuo. Hadlang lang yon sa mga pangarap mo at ng asawa mo. Hindi ba model si Talia mo at kapag model, hindi siya pwedeng magkaanak? Paano pa siya magiging model noon kung lumaki ng kanyang tiyan? Mahina pa itong tumawa na para kay Limbert ay nakakakilabot ang naging tunog. Pakinggan mo ang mommy, Limbert. Mahihirapan kayong mag-asawa sa batang yon. Magkakaroon na kapansanan ng una niyong anak kung kaya naman marapat lang natanggalin na habang dugo pa siya. Hindi mo ba alam na pinapainom ko siya ng pampalaglag? Kaya makinig ka sa akin kung ayaw mo mahirapan lang sa kanya. Malakas pang humalakhak sa Eleanor. Kung kaya naman, naikuyom na ni Limbert ang mga kamao. Kung ibang tao lang ang ina, kanina niya pa ito inundayan ng suntok ng sa ganon ay mailabas niyang nararamdaman niyang matinding frustration. Maniwala ka, Limbert. Papahirapan lang kayo na magiging anak ninyo. Kung kaya marapat na tanggalin na. Tanggalin na! Nahulog ng mga luha ni Limbert. Nang marinig niya mismo sa inang litanyang yun, nais pa rin niyang paniwalaan na hindi ganong kalala ang ginawa ng kanyang ina. Ngunit ano to, galing na mismo yon sa kanyang bibig. Ibig sabihin ng ina niya na talagang mayroong problema. Mula sa pagiging kalmado ay nagwala na sa Eleanor nang mata na si Talia sa may pintuan ng kanyang silid.
Hindi niya kasi natiis na hindi sumunod sa loob, lalo nang may dumating na ambulance para makiusyoso. Kung ano nangyayari? Ganun na lang ang gulat niya na makitang biyanan sa kanyang itsura. Tinakpan ni Limbert ang mata ni Talia at mahigpit itong niyakap na makita niyang naging reaksyon ng asawa at sa itsura ng kanyang ina. Hinila na niya ang asawa pa alis ang silid at inutusan ng mga taga-facility na kunin na nilang ina niya upang madala na doon. Sa palagay niya ay wala na siyang ibang magagawa pa para sa ina. Bakit ka lumabas? Hindi ba sabi ko sa loob ka lang ng sasakyan? Sambit ni Limbert sa nangihinang tinig ang makalabas na sila mag-asawa ng apartment. Hindi ka nakikinig sa akin. Alam mo namang mapanganib sa iyong lahat. Ilang beses na kumurap ang mga mata ni Talia. Napakarami ng kanyang katanungan na alam niyang hindi rin alam ng kanyang asawang magiging sagot kung kaya naman pinili na lang niyang manahimik. Hinulaan na lang niya na si Janice ang dinala ng ambulance lalo na't nakita naman niya si Eleanor doon at hindi niya nahagip ng mga matang babae. Nakita ko may dumating na ambulance. Pinasok si Limbert sa loob ng sasakyan. Sumakay na rin siya sa loob noon na panay ang hininga ng malalim na para bang kailangan niya ito para gumaan ang bigat ng pakiramdam. Kung sa kanya'y mabigat na yon, paano pa sa asawa? Si Janice, kailangan niyang dalhin ng ospital dahil sinaktan siya ni Mommy. Napaawang pambibig ni Talia na hindi na pinili pa na alamin kung paano nangyari. Base sa nagkalat na dugo sa loob ng apartment, nahulaan na niya kung anong nangyari. Muli niyang naalalang sinabi ng maid sa kanya na may kutsilyong katabi si Eleanor noong gabi bago siya makatakas. Hindi niya mapigilang isipin na kung nakita kaya siya ng biyanan na patakas, walang himing gagamitin kaya yun sa kanya ng ginang. Sa isiping yun ay napahawak na siya sa kanyang dibdib kung saan ay mabilis ng pintig ng kanyang puso dahil sa namuong takot sa kanyang biyanan. Mabuti na lang talaga at walang masamang nangyari sa kanya. Kung sakaling meron, hindi niya alam kung paano kakayanin yun. Limbert, ayos lang ako. Talia, wag mo kong halalaanin. May history si Mommy ng pagkawala sa kanyang sarili kaya ano pa bang aasahan ko? Natin. Ang mahalaga ay mailagay ko na siya sa facility at kailanman hindi na siya doon palalabasin kahit pa sabihin na magaling na siya. Hindi na siya mapagkakatiwalaan kahit na sabihin nilang gumaling na siya. Hindi ko alam ang gagawin ko kung may mangyayaring masama sa'yo nang dahil sa kapabayaan ko. Hindi ko alam. Yumakap na si Talia sa asawa na nagsimula ng umiyak. Lingit sa kanyang kaalaman na hindi lang yun ang iniiyakan ni Limbert. Iniiyakan niyang nasayang na pagkakataon ng ina na makabawi sa kanya. Dahil lang sa umabante nitong ugali ng pagiging makasarili. Ibig lang sabihin nun na hindi pa nakaka-move on ng kanyang ina sa mga nangyari. Kung kaya ito sinumpong. Ang bunga kala pa naman niya ay magtutuloy-tuloy ng pagiging maayos nito. Pinaasa na naman siya nito na sa bandang dulo, hindi naman pala nito tuto pa rin. Muli niyang piniling saktan nito kagaya ng dati. Nangihinayang lang ako dahil ang buong akala ko makakabawi na siya sa mga pagkukulang niya sa akin. Hindi pala. Sabay na silang napalingon ng mag-asawa nang marinig ang malakas na boses ni Eleanor habang pinagtutulungang ilabas ng mga staff ng facility sa pintuan ng apartment. Tuloy ang pagwawala at pagpupumiglas ng ginang na mas nabaliw pa at paulit-ulit na malakas na sumisigaw. Nang tuluyang makaalis ang sasakyan ng facility ay hindi sila sinundan ni Limbert. Pinagtaka na yun ni Talia. Ilang beses na sinulyapan ng asawa na prenting nakaupo lang sa harap ng manibela. Mababasa sa mukha nito na wala talagang planong sundan ng ina kung saan ito dadalhin ng mga kumuha sa kanya. Binasa na ni Talia ang labi. Ilang beses na umayos ng upo upang kausapin ng manumanay ang asawa niya. Hindi ba natin sila susundan, Limbert? Para saan? Malamig na tanong ni Limbert na binuhay ng makina ng sasakyan. Hindi niya tinilingon sa Talia ang nakatitig pa rin sa kanyang mukha. Hayaan mo siya. Wala nang maapuhap na salita si Talia. Bakit nga ba nila susundan ang biyanan? Upang siguraduhin na maayos nilang mailalagay muli sa facility ang biyanan? Yun nga bang gusto niyang mangyari sa kabila ng mga ginawa nito sa kanya? Alam niyang hindi niya mapipilit ang asawa kung ayaw nito. Kung kaya naman pinili na lang niya na itikom ang bibig niya. Sa ospital tayo pupunta ngayon at hindi sa facility. Sambit ni Limbert nang makitang hindi na sumagot ang kanyang asawa sa naging tanong niya. Magpapacheck up kayo ni baby. Tumango lang si Talia. Matapos na i-check up si Talia at malamang ayos lang ang kalagayan nilang mag-ina ay saka lang nila pinuntahan si Janice na sa mga sandaling yon ay naasikaso ng mga doktor. Dumaan lang sila sa silid nito upang mangamusta at pagkatapos ay pinili na rin na umuwi ng kondo. Nakatanggap si Talia ng tawag sa kanyang ina. Agad na napanatag ng malamang na ibalik na si Eleanor sa facility. Ganon din si Renz na parang nabunutan ng tinik sa kanyang dibdib. Pagsabit ng gabi, bago matulog ay ilang segundong pinagmasdan ni Talia ang asawa.
Gusto niyang kausapin to ngunit tumahanap lang siya ng tiyempo dahil halatang problemado. Ayaw na niya makadagdag sa isipin ng asawa na kahit hindi nito sabihin ay alam niyang pinoproblema ang kanyang ina. Gaano pa katagal ang mga kontrak mo? Napakurap ni si Talia nang marinig ang katanungan ni Limbert. Umusog siya palapit sa asawa na kaagad na yumakap sa braso nito. Nakatanggap naman siya ng halik sa kanyang noo. Few months, siguro mga kalahating taon na lang. Magbayad na lang tayo ng penalty. Hindi na ako makakapayag na patuloy kang tumanggap ng project. Magbe-break ka ng contract at magbabayad tayo ng damages. Ganun na lang. Hindi kumibo si Talia. Malaki ng kanilang babayaran ko sakali. Pero hindi niya rin naman pwedeng baliwalain ang suggestion ng asawa. Para naman yon sa kapakanan niya. Okay, sasabihin natin ang totoo. What if, sabihin na lang natin na nabuntis ako. Mas understandable yon kaysa sabihin natin na kasal na tayo at nabuntis na ako. Suggestion ni Talia na ikinailing ni Limbert. Tapos, magkakaroon ka ng label na malandi. Ano naman kung malaman nilang kasal ka? Mas magaan sana yun. I mean, mababash pa rin naman ako. Pag-uusapan. At least, hindi ganun kabigat. Alangan na mapilitin nila ako maging model pa rin, hindi ba? Ano, pararampahin nila ako malaki ang tiyan? Ang sagwa? Sino matutuwa nun, hindi ba? Hindi, Talia. Sasabihin natin kasal na tayo bago ka pa man nabuntis. Umikot na mga mata ni Talia. Kung ganun ang gagawin nila, marami pang itatanong. Ayaw nga niyang magpa-interview na paniguradong mangyayari. Kapag sinabi niyang nabuntis siya, wala naman silang magagawa. Walang choice ang company kung bitawan siya. Walang maraming interview. Alangan namang magsadya sila na ipalaglag niya to. Hindi mo ako naintindihan, Limbert. Layo na ni Talia sabay bangon. Ayoko magpa-interview. Gusto mo bang sugurin ka rin at abalahin ng media sa company mo? Kapag sinabi kong nabuntis ako, hahanapan lang nila kung sinong ama. Isang interview lang yon, hindi kagaya na kapag sinabi natin na matagal na tayong kasal. Marami pang proseso yon. Gusto mo bang ma-stress pa ako? Alam mo namang ayoko ng ganun. Palaging ini-interview. Natigil ang mga mata ni Limbert sa mukha ng asawa. May point naman ito, pero ayaw niya magsinungaling sila. Baka mamaya magalit ang mga magulang nito sa kanya at sabihin na hindi niya kayang panindigan ng kanilang anak. Siyempre ayaw niyang mangyari rin yun. Kung sino mommy at daddy, pati mga kapatid kong inaalala mo, huwag mo na silang isipin, ako nang bahala sa kanila. Kakausapin ko sila ng tungkol sa plano ko. Ha? Please? Napahinga na ng malalim si Limbert. Ayaw pa rin niya na sanang pumayag sa gusto ng asawa. Babae ka, you will take all the blame. Yun pa bang iisipin natin? Hindi na yun mahalaga. Paano kung nalaman nilang nagsinungaling tayo? Mas malaking problema. Then after kung ibunyag na buntis ako, samantalahin natin ang sitwasyon. Pakasalan mo ako, ilathala natin yon. Uungkatin pa ba nilang date at year sa marriage certificate natin? Sa bandang huli pumayag pa rin si Limbert sa plano at kagustuhan ng kanyang asawa. Kinabukasan ay kinausap ni Talia ang kanyang pamilya at nilatag ang kanyang plano. Unang tumutol doon ay ang kanyang ama. Sino ba naman ang papayag na magiging masamang imahe ng nag-iisang anak nilang babae? Wala, nanatiling tahimik naman si Althea doon. Dad, saglit lang naman po ang magiging issue. After nun, matatabunan na to ng panibago. Kahit na Talia, nakaimprenta pa rin sa isipan ng mga taong na disgrasya ka. Kaya ka pinakasalan. Hindi pwede ang gusto mo. Hindi ako payag. Tama ang gusto ni Limbert, yun ang sundin nyo. Ano bang inaalala mo sa penalty? Kaya nating bayaran kung magkano yun. Napahawak na sa kanyang noo si Talia na tumingin sa ina. Humihingi ng saklolo dito. Dad, it's not about the money. Ayoko lang na humaba pang usapan sa pag-alis ko ng companies. Kung saan ako may existing contract pa, pwede ko sabihin na unplanned. Gusto mo bang mabasa yan ng magiging anak nyo in the future? Unplanned siya? Huminga ng malalim si Talia, tinignan si Dos na masama ng tingin sa kanya na halatang hindi sang-ayon sa plano niya. Una na niyang kinausap si Uno, ang sabi nito kung saan sa tingin ni Talia ay mas mapapabuti. Ang pakiramdam niya ay doon siya. Hindi siya umano kailangan magpaka-stress kahit na magsabi pa siya ng white lies. Gaya ng inaasahan, taliwas ang opinyon doon ni Dos na akala may kung sinong perfectionist sa kanilang magkakapatid. Hindi niya tuloy maiwasang irapan ito. Ang twins naman ay neutral. Tamang nakikinig lang, yun ang kanilang ambag. Ni hindi nagbigay ng opinyon nila. Dad, pwede namang ipabura. Medyo sarcastic ang dating noon kay Renz. Basta, hindi ako sang-ayon.
Naglilihi si Talia. Ibig sabihin palaging masama ang timpla niya. Sabat nga ni Althea na halos ikapalakpak ng tenga ni Talia dahil alam niyang kakampihan siya ng kanyang ina. Oo, naroon na tayo sa kaya namang bayaran kung magkano ang hihingiin ng kumpanya, kung saan siya may contract. Paano kung ma-stress siya sa kakapaliwanag? Sa mga media na kinukulit sila. May ibabalik ba noon ang sakaling mawawala? Hindi nyo alam ang stress ng mga babaeng naglilihi. Dahil lalaki kayo, masyadong emosyonal ang pinagdaraanan ng mga babae Renz. Kung anong pinagdaanan ko nung pinagbubuntis silang tatlo, ayoko maranasan din yun ni Talia. Napanguso na si Talia na dumudungaw ng mga luha habang nakatingin sa ina. Mahirap, sobrang sama sa pakiramdam. Isaalang-alang yung mararamdaman naming mga babae. Lalo ka na dos kapag nagkaroon ka ng asawa. Kayo din, fourth at fifth. Si Uno lang yatang hindi ko kailangang pangaralan dahil alam na niyang mga bagay na yun. Walang naging tugon ng mag-aama doon kung hindi ang bumagsak ang balikat. Ngayong si Althea nang nagsalita, ano pa nga bang magagawa nila? Siya pa rin ang batas. Ayaw naman ni Renz na kaaway to, masyado na silang matanda. Iba pa naman to kung mag-isip. Advance. I love you, mommy. The best ka talaga. Iyakap ni Talia sa ina na dinilatan siya ng mata. Umayos ka, Talia. Mali pa rin ang gusto mo mangyari. Kung hindi ka lang nabuntis, nung kang pagbibigyan kita. Alam mong ayoko rin na nagsisinungaling dahil may karma. Bumalik sa kanyang upuan si Talia nang tingnan ng mga kapatid na nakangisi na. Ganyan ang consequence ng mga biglaang desisyon. Huwag na sanang maulit pa lahat. Yung isang pagkakamali, hindi yun magagawang itama ng panibagong mga pagkakamali. Ilang araw ang pinalipas si Natalie at Limbert bago sadyang isa-isang mga kumpanya upang kausapin. Sana'y si Talia lang ang haharap sa kanila, ngunit hindi din pinayagan ni Limbert na nag-aalala at baka kung ano pang mangyari kay Talia. Wala namang nagawa doon babae kung hindi ang pagbigyan na lang ito, total, lalabas at pangangalanan niya rin. Siyempre, gulat na gulat ang mga company, lalo pat recently lang ay may tinanggap itong project. Nagawa pa nitong mag-photoshoot, tapos malalaman nilang buntis ang talent nila. Miss Almeda, naritong ultrasound ko, kung ayaw niyo maniwala. May date yan. Pwede niyo ring tawagan ng OB na tumingin sa akin. Hindi to basta scheme lang para lang layasan ko kayo. Kinuha yan mismo ng CEO ng company at tiningnan. Muli pang ibinaling ang tingin kay Limbert na tahimik lang na nakikinig sa kanilang usapan. Ni hindi to sumasabat sa kanila. Kung hindi pa kayong maniniwala, pwede ako mag-pregnancy test dito mismo. Napaawang ng bibig ng CEO. Naniniwala naman siya kay Talia. Malaki ang pangalan nito sa industriya. At kung magbibiro man ito ng ganun, pangalan din lang nito ang masisira. Willing kaming magbigay ng penalty, kahit na magkano, pakicompute na lang. Hindi nakatiis ay palaging sabat ni Limbert kada matatapos ang litanyang yon ng kanyang asawa. 7 kumpanya pa ang may existing contract si Talia. Kung kaya naman naubos nilang buong araw, masettle yun. Wala namang nagawa ang bawat kumpanya kung hindi ang palayain si Talia. 3 sa kanila ang nagawa pa mag-congratulate. Pero yung 4, masama ang loob dahil umano malaki ang mawawala sa kanila. Humaba rin ang usap nila. Kapag yung buhay ng anak kong nawala, kaya niyong ibalik? Babayaran nga kayo. Piko na sabog na ni Limbert na makarinig na hindi ka nais-nais na mga salita sa kanila. Ayaw niyo pumayag? Gusto niyo bang dalhin pa natin to sa korte? Baka akala niyo hindi namin kayang halugugin ang baho niyo. Sa halip na patuloy kayong mag-cooperate, baka tuluyang may saradong kumpanya nyo. Mamili kayo. Mabilis naman akong kausap. Limbert, kalma. Mahinang bulong ni Talia nang makitang high blood ng asawa. Mr. Mondragon, hindi naman sa ganun. Anong gusto niyang gawin? Magpa-photoshoot pa rin siya kahit na malaki na ang tiyan niya? Hindi ko hayaan na mangyari yun dahil gusto ko siyang magpahinga na lang dahil buntis siya. Sa bandang huli nagawa nilang masettle ang lahat ng company. Subukan niyo sirain ang pangalan ni Talia. Hahanapin ko kung sinong gagawa nun at pagbabayarin ko ng doble. Baka hindi niyo alam na kaibigan ng pamilya namin ang mga Bentacourt kung saan ang kanilang pamilya ay kilala ng magagaling na abogado. Babala lang naman ito. Pagkasabi nun ay umalis ng mag-asawa, ganoon na lang ang lakas ng tawa ni Talia habang nasa loob ng sasakyan. Nilingon siya ng puno ng pagtatakang matang si Limbert. At anong nakakatawa? Ginamit mo pa talagang panakot ang mga Bentacourt. Natawa na rin si Limbert.
Oo, kaibigan ng biyenan niyang sikat na abogado ng pamilyang Bentacourt. Ngunit matanda na 'to. Isa pa, hindi pa nga niya nakakadaupang palad ang panganay nitong anak na mailap. Bakit ba? Totoo naman na kaibigan nila ng mga Shalmeda. Kung maririnig ka rin ni ng mom at dad, pagtatawanan ka nila. At least, pwede nila tayong tulungan. Napakagat pa ng labing tura ni Limbert, naiiling na. Hindi kagaya ni inaasahan na pagpipiyastahan online ang balitang buntis si Talia. Taliwas doon ang kumalat, in-announce nilang maaga niyang retirement sa modeling. Siyempre marami ang na-curious kung bakit kung kaya naman naglabas ng statement ang kanilang pamilya ng pag-aasawa niya. Doon nabunyag na long-time boyfriend niya si Limbert. Nagkaroon man ng interview, hindi yun stressful na kagaya ng iniisip nila.